sa atin sa ating spirituality and the things that we can do sa Panginoon by the year 2026. Kalimutan na natin yung 2025, lahat ng mga naganap sa inyo, kahit na alam nyo, kahit na yung katagumpayan, kinakalimutan yan. No? Pati yung lahat ng nangyari sa buhay mo, kinakalimutan mo na talaga lahat yan. At you're looking forward to God. Amen. Amen. Basta nakikita mo lang, may magandang nangyari sa iyo, may pangit na nangyari sa iyo, that's good. That's good. Alalahanin lang. Pero ang maganda ay yung nakatingin tayo, nakafocus tayo sa ating Panginoon. And this morning, yung isa sa importante na topic, no, ng maturity series, itong topic natin ngayon. Ano ba yun? Giving. No? Dahil yung pananampalatayang walang gawa, patay talaga yan. At dito po nasusukat ang lahat ng mananampalataya. Sabi na, I can give my life to you, but not my pocket. Oh? I can give all my resource, my living to you, except for my pocket. Yan po yung napakahirap ibigay ng mga mananampalataya. Yung all of his pocket. No? Pero yan po yung isa sa matututunan natin ngayong umaga, na when you lived with that, sabi nga kanina, I live for Christ. No? I live for Christ. So, kung nagmumuhay ka sa Panginoong Jesucristo, never mind, you will never mind about what you will wear, what you will eat tomorrow. But tomorrow will worry about himself. No? Ito po, ang pag-aaralan natin ngayon, allow me to give you this, is the giving. No? Okay? At ito yung unang-unang dapat na maintindihan natin. Sabi sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's, and everything in it, in the world, and all who lived in it." So God is the owner of all things. Tama po ba? Lahat daw, sabi. Not excluded your pocket. Everything. Sabi niya, ano? So kung ganito magiging kaisipan natin, the Lord owns it, everything. When giving is about to enter, ang una mong iniisip, Lord, sa'yo naman ito eh. Hindi mahirap sa'yo yung magbigay. Because He owns everything, even your life. No? All things seen or unseen belong to God. All animals, birds, fish, vegetable, trees, ocean, river, moon, sun, and many more are all made by God. Amen. There is nothing we own in this earth. Yung earth, the air we breathe, the food we eat, the clothes we wear, and the house we live in are all His. All things are owned by Creator of all things. Amen. So pagka yan po yung nasa ating isipan araw-araw, aba, He owns everything. Maging yung buhay mo, He owns it. Walang kawala. And darating ka sa punto yung paghahamon, i-challenge. It's giving time! Oh, yeah. Mamimili pa tayo na ibibigay, no? May dalawang packet. Siguro tama talaga yung pagkakalika sa mga suot natin. Dalawa yung packet eh. Dalawa yung pagsusuksukan. Pagpipili. Ikaw pipili kung saan mo na ilagay yung, saan ko ba na ilagay.
May kutsinil, ano may yung sa mga matatanda guys, meron pa dito ang tawag. Bulsikot. Ano? Ay, kamusta? So sa giving talaga, sa Yeah. giving talaga marami ang hindi maintindihan nila. Amen. Yeah. Hindi talaga maisuko, no? When you started to trust the Lord, tapos malalagay pa sa isip mo, He owns everything. So, sino ako para hindi magtiwala sa Panginoon? At hahamulin tayo, give. Ako sasabihin, alam ba nitong manggagawa na to? Alam ba ng pastor na to na ito na yung huli kong pera? Tapos hahamulin pa akong ibigay? Diba? May nangyari na po ba sa inyo yan na talagang walang-wala ka pero gustong-gusto mo magbigay? Gustong-gusto mo talaga. Amen. Hinahamon ka ng Espiritu Santo. Pero sabi mo, Lord, wala akong pumasahin. Wala akong ano eh. Wala pang Jollibee. How about tomorrow? What I'm going to spend? No? Pag hinamon kayo ng Espiritu Santo doon, huwag nyo ng dalawang isip. Amen. Huwag ng dalawang True. isip. Amen. God is really owns everything. Yes. Amen. Hallelujah. He can do all things. No? Possibly sa iyo. Yan yung ating Panginoon. So pangalawa, man is a steward. Yan. Pag Amen. naisip mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat at ako'y pinamamahala niya sa kanyang nilikha. No? 1 Corinthians 4:1-2 sabi yan, so then men ought to regard as servants of Christ and as those entrusted with secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Yan. Faithful naman po tayong lahat, ano? Amen. Tapat naman tayo, di ba? Amen. Tapat ba tayo? Amen. Yes, Lord. I know that I am trustworthy. Sabi natin sa Panginoon. Pero pagka mag-giving time na, ang giving lang yan, ang giving. Kasi yan daw po yung pinaka Yeah. umpisa ng talagang buhay mo sa Panginoon. If Christ lives in you, okay, your whole being, your whole trust also will be seen in you. Okay? Man is the keeper of or the custodian of all God's creation. Yan. You remember Genesis, ano? Genesis talagang ito kung iintindihin natin yung Panginoon before putting Adam and Eve into that garden, wala na siyang hahanapin pa eh. Adam and Eve, nandun na sila. Basta mga ngalaga na lang sila. They will not work on the ground. Pero when sin entered, they have to work. They have to work. So hanggang sa ngayon, kaya kailangan nating magtrabaho. No? Kasi pag wala tayong tatrabahuhin, wala tayong ipapasalamat sa Panginoon. No? Talagang kailangan nating magbanat ng buto. Ang maganda naman dyan, pagka nagbanat tayo ng buto at tayo talagang nasa Panginoon and we put our whole trust to the Lord and we worship Him, may aanihin naman tayo. Hindi yung sinasabi yung Biblia na tatanim ka, ang aanihin mo yung anong tawag ito? Yung tinik. Dawag. Magbubungkal ka ng lupa, ang itatanim mo magandang binhi, ang sisibol yung masasamang damo. No, hindi na po yan. So lahat yan, natanggal na ng Panginoon nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. And man is in charge of everything. Sabi nito, galing ano? Kung mangyayari talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo,
you will be in charge. No? You will be in charge of everything. Cindy. Yung God entrusted us with much ability. Ito, maganda ito. Beauty. Amen. Beauty nakalagay dito eh. Wisdom, Amen. knowledge, time, family, work, even business, ministry, wealth, and our lives. Amen. Yan yung ating pangangalagaan. Amen. Kaya alin ba yan dyan sa nabanggit ko, yung meron ka na. Beauty. Beauty daw. Beauty eh. Ano? Salamat sa Panginoon. Meron na tayo. God entrusted us according to our ability and capacity. God wants us to manage well what He has entrusted us, because a time will come when we give an account to Him. Yan. Sabi sa Matthew 25, ano? Those entrusted with much will give account as much. And those entrusted with much more will also give account of much more things. Yan. Yung mga talinhaga sa Biblia, no, yan yung pinapaliwanag ng Panginoon dito. Yung Luke 12:48, no? If you're going to read that, yan yung pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ilan sa kanyang mga yung sabi dito yung pera. No? So pag pinagkatiwalaan ka sa maliit, kakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaki. Okay? So, yan daw yung yung nabuksan na talaga yung giving mo. Yung giving mo. Pag hinahamon ka na ng Panginoon ng giving. Yan. Welcome to maturity. So, pangatlo, God commands, we obey. Amen. Kasi ito yung inuutos ng Panginoon. But who am I? And who are my people? That we should be able to give generously as this. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Okay? Ito yung sinasabi sa Chronicles 29 verse 14. Ito yung iniutos ng Panginoon. Inutos ba ng Panginoon yung maging generous ka? Yes. Inutos ba ng Panginoon yun? Talagang ikaw ay magbigay ka. Okay? Yung tithing ba inutos ng Diyos? Amen. No. Hindi. Wala sa utos 'yan. Wala pa yung law. May nagtatiles na. Iba yung tithing sa offering. Di ba? Ito, ang dinidiscuss natin dito, hindi yung tithing. It is giving. Generously. Like what that Macedonian Christian yung ginawa nila. Yung sila out of poverty, sabi nga ng Biblia. Out of poverty, they give. Yes. Hindi yung tithes, no? Hindi yung tithes. Hindi yung kanilang mai-offer sa Diyos. Okay. Ulitin ko ang tanong ha. Kapag ka ba nag-tithes ka, nagbigay ka na? Hindi po. Yes. Iba po yung tithe. Iba yung offering. Amen. We bring the sacrifice of praise. We offer to the Lord yung sakripisyo. Tithing is not giving. Ano po yun? It is a 10% of your income. Yes. The tithing. Yeah. So, yung tithing po ba, same dun sa sinabi ni Ate yung 10%? Yeah, yun yung tithing. Amen. Yeah, tithing.
Aside from that, meron pa po giving. Oh, yung giving, yan yung Bukan. from you. Yeah. From you. Okay. Tithing is trusting. No? So with giving. Kaya maraming nag-iiba, nalilito dyan eh. No? Nagbigay na ako eh. Tapos sa harapan ka ng Panginoon, saan ka nagbigay? Tithe na ako. O tithes mo yun. How about your giving? Kaya talagang yung giving na ito, ang pinakaisa sa mabigat na ministry ng Kristiyano. Yes, that's true. You have to learn about this. Sabi, God owns everything. Tapos ikaw ay steward. Kapag ka ikaw ay steward, talagang pangangalagaan mo yung binigay ng Diyos sa'yo. Minsan dami nawawala sa church sa giving. Oo. CR. Ayan, si CR daw. God Marami commands talaga. it. Ay, ayaw ko sumama sa inyo kasi may 10%. Yes. Ganun yun. Pero yung every man and woman who already knows and practice the 10 of their income, hindi na po magiging question sa kanila yun. Hindi na magiging question. At hindi na rin talaga ito magiging usapin sa kanila yon. Once you obey. Obey. Pero yung principal pass na laging kinuha natin is, what if there is, suppose may nagtaya ng loto, nagbigay ng 10% doon sa church. Is that, kasi may mga pastor naman na tatanggapin nila, may mga pastor naman na ayaw. Oh, because that is part of gambling. Ang principal naman ng ibang pastor na tumanggap, kasi sabi niya, at least ikaw yung binigyan, hindi sa ibang kriminal. So, yung reason nila is for the good or for the bad. Yun yung mga principle ng iba. Ano po yung pinaka-the best na standing doon? Galing saan po yung ano? Gambling yun. Gambling Yung yan. tumaya ng loto, at least sabi, yung narinig ko doon sa isang sikat na pastor, sabi niya, at least ikaw yung binigyan, at least magagamit mo for the good yung pera. Kahit sabi niya, No comments. Kasi yung tithe is galing yun sa talagang lakas mo. Yeah. Na pinagkatiwala ng Yeah, Diyos. yeah. Once na merong mga ibang Pinanggalingan. sharing, Mm. wala, no comment ako dun. kaya minsan, tapos ano pa yung, for example, meron naman pass na yung iba, ginagawa nila, yung tithes and offering nila, na doon sa church po sila, hindi umatid. Hindi. May You're not following. Yes. Because sabi ng Malakay, ano? Uh-huh. You try me. Bring your in wool. the store home. Oh yeah, in the storehouse. Ikaw mismo magdadala. A part of your Personal. worship. Oo, ikaw mismo. It must be always personal pass. Yeah. Hindi yung ipapakisuyo sa iba. At hindi ka na-attend. Ako, hindi naman yun. Para namang pinagmumukha mo na ang church na Pera-pera. Parang pera-pera lang. Oo, pera-pera lang. True. What is important is yourself. O na lang. Personal. You will bring, sabi ng Panginoon, into the storehouse. Yan. Ako kasi hindi ako masyado dyan eh. When one person sabihin sa akin na, Pastor, tanggapin po ninyo ito at dito po i-offering ko sa church. Tapos hindi nagsisimba. Tithes po sa church, no? Huwag nyo na pong alamin kung saan ang galing ito. Sa sugat. I will not record that on the record of the financial statement.
hindi ko po ilalagay, hindi ko papalagay yung records. Hanapin man niya ng hanapin, hindi malalagay yung records. Hindi mo rin pwedeng tanggaping offering niya. Kasi yung offering is talagang From your heart. from your heart. Offer generously. Na, Basta sige, ibigay mo na lang, bahala ka na. Kung may mag-apirma dyan, may finances na medyo lumaki, bahala na yung mga financer officer ko saan nila, o kung saan, hindi, kung saan nanggaling, hayaan na hindi nahanapin yan. So, talagang ito, maraming issue, yung giving. Maraming issue. Pero once na ikaw ay talagang buo yung tiwala mo, ikaw ay talagang kabilang sa iglesia niyan. Oo, yan na-practice mo talaga yan, hindi na magiging question sa'yo. Amen. Hindi na magiging question. All about money. You're not questioning it. Giving money. Yan. In financial aspect, we are called by God to give for His glory. There are many kinds of giving mentioned in the Bible, but we will discuss main three. Sabi niya, may main three daw yung giving of the Bible. Kasi ito ay binibigay natin yung ating mga ikapo at yung ating offering for the health of the poor. Maaring wala sa lugar ninyo, pero merong mga poor people na talagang pinagkakalooban niya. Monthly po ay nagbibigay yung church ng tithes sa General Council. That tithes goes to every ministry na pwedeng pagkabigyan ng Panginoon. Every month po. Hindi po talaga kahit kanina lang may na-receive ako. Sabi niya, Pastor, ito po yung additional, may nakalimutan. May additional na tithes ng church. Sabi ko, naku, huwag mong kalilimutan talaga. We don't want to lose the opportunity na makapag-share talaga ng tithe namin. And also the offering. Offering, halimbawa, yung OMG, yung Operation Home, Operation One Mission Giving. Yeah, sorry. Oh my God. OMG. Yan. Na sa puso mo, hahamunin mo yung sarili mo na makapagbigay ka for 1 month, imagine mo. For 1 month. Kasi sa Pilipinas, yung pagbibigay nila, 50 pesos per head for 1 month. Yun lang ang ibibigay niya. Para maka-part siya doon sa OMG. O dito sa atin naman, 5 dirhams. Ano kayo? 5 dirhams per month. Yun ay para sa offering mo, para kung ano man yung puntahan niyan. At dito naman ay pupunta doon sa mga pioneering, tayo sa Pilipinas for pioneering, yung mga ibang tinutulungan ng ating grupo. And ito, yung tithe of the house of God, ito na yung tithe. Kanina yung giving, iba yun Tithe to the house of God, Malakay 3:10. Ito yung paborito dito. Bring the whole tithe into the storehouse that there will be food in my house. Test me, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Yung mga floodgates of heaven. Babaha. Babaha. Kung dito sa mundo merong yung problema sa flood control, sa Panginoon, may problema din. May floodgates doon Sabi niya, bubuksan niya ang pintuan, ang bintana ng kalangitan to pour out
so much blessing that you will not have room enough for it. Grabe, no? Ang susi lang ay yung tithe. Ano? Hindi naman ako nagsabi niyan eh. Sabi ng Malakay 3:10. So yung susi, yung tithe. At ang ibubuhos niya, yung bubuksan niya, yung bintana ng kalangitan, at yung floodgates of heaven na ito yung pour out sa iyo. Bira. Kanino ba sinasabi niya ito? Pangako ba talaga ng Panginoon ito? Floodgates of heaven. Yun yung babagsak sa tahanan mo. Magta-tides pa lang po yun. Yes. Kanina yung binanggit natin, yung giving. No? Iba pa yung tithing. Tingnan nyo, yung ating pong tithes envelope, may nakasulat dyan eh. No? Tides. Meron nakasulat dyan. Bakit kaya naka-specify yung tithe, offering, love gift, OMG, church building pledge, benevolence, birthday gift, Amen. others. Anniversary. Bakit meron parang nakasulat na ganito? At nakikita natin, hindi natin pinapansin minsan, pero may magandang bagay kung bakit nailagay yan. May magandang bagay kung bakit nailagay yan. Ito ang pagbibigay po ay hindi lang sa isang tao yung type. Pansinin ninyo pagka na-practice natin mabuti yan. Every meeting, every service na nandyan yung puso mo, masaya-masaya, may dala-dala ka na talagang ibibigay mo sa Panginoon. Basta galing sa puso. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Yung bago ko palang umalis sa bahay, nilalagay mo na sa isip mo. Kasi maglilingkod ka. Diba? Kapag pupunta ka sa church, nasa puso mo na maglilingkod, lahat ng hindi lang yung ating sarili ayusin natin, di ba? Magme-makeup, hindi lang. Pati yung ating Bulsa. bulsa. Pati yung talagang i-offer natin sa Panginoon. Okay? Try God. Try God. Try God po dyan. Yung sa ating pagbibigay. No? Sa palagay nyo ba, kaya natin gawin yun? Amen. Pero pas, meron naman na mga Kristiyano pa yung nagbigay tapos binawi. Ano yun? Nagbabawi. Isa po, nag-donate siya ng upuan. Kasi umalis siya, binawi niya rin yung upuan. Ay, Lahat ng binigay niya, binawi niya rin. hindi ko ganda. Hindi sa ano. Bawi-bawi. Hindi yun maganda. Tapos yung iba hinahanap, Ah. kung nasaan na daw napunta. Talagang, Yan yung mga practice kasi kapag hindi mo naintindihan yung umpisa pa lang, no, umpisa pa lang wala kang naintindihan yung bakit mo ginawa. Okay? Talagang magsusunod-sunod yan. Susunod-sunod yan. binigay tapos binawi. Susunod-sunod. Lalo na kung ikaw yung isa sa malaki ang binibigay. Pero salamat sa Panginoon, wala pa naman dito sa faith Amen. na inaalam yung binigay niya. Hindi qualitas mo pa, naranasan namin. Yung binigay tapos binawi. Sabi ko, kaya lahat ng binigay, binalik namin. Hindi siguro nag-aral nito. Wala. Hindi siya Christian. Hindi siya nag-aral ng proper. Galing din ang church. Ha? Galing din ang church. Yung talaga kasi pinag-aralan Hindi mo pa from the niya Bible. masyado na ano. Maintindihan. Oo. Maintindihan ng Kristiyano ito
ipapractice ng Kristiyano ito, Saka by confession. abay, wala nang magiging tanong dito. Yeah. Help man ko rin. Leviticus 27 verse 30. Sabi niya, a tithe of everything from the land, Amen. whether grain from the soil or fruit from the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. Sabi, biro mo, holy. So ikaw, yung lakas mo, di ba? Sabi nga ni Pastor Rox, parang nahihina ako, nawawalan siya ng ano yun? Gana or pagka hindi siya nakapanalangin. Yeah. Talaga mananalangin siya because the Lord let him or offer him or give him or give her ng strength. Kaya ipapagpasalamat natin, hindi natin sa Panginoon ng strength. And that is holy, sabi niya. Everything that is holy to the Lord. So lahat ng tatanggapin mo because of your effort. No? Kaya nga, Lord, you may increase Yeah. and I will be decreased. Amen. Panginoon, ikaw na po ang siyang manguna sa aking buhay. Ayun, pagka pinanalangin natin yung mangunguna ang Panginoon, Yeah. lahat ng part natin, mangunguna ang Diyos. Kaya giving, naku, ito pambira na. Napakahirap na ito ay gawin kung hindi talaga yung puso mo at pagtitiwala Amen. na sa Panginoon. Yeah. Type na lang type, naku, Saka pa, 10% of ano ba yung kaibahan? Kasi may mga iba na sinasabi nila, different yung Melchizedek during the time of Abrahamic na tithes. Kisa sa ngayon yung sa Malakay 3:10 na tithes. Ano ba yung pinagkaiba nun? wala. Same lang. Oh. Siguro sa misinterpretation na nila, no? Ewan ko Kasi- paano sila nag-interpret. Oh. Hindi walang pagkakaiba yung type noon hanggang yung Yeah. type ngayon. Correct. Type is type. Yung 10%. Dati lang noon pa ang binibigay, physical goods. Oo. But now, it's the money. Doon lang na iba, but the thought is the same. 10% of our income belong to God. Our tithe is sacred to Him. Amen. Sabi nga niya, ano? If we learn that, kung maiintindihan mo talaga ito, yung 10% is holy, sacred to God. At ibibigay mo talaga yan buong puso, may tiwala ka, Amen. no? Sa Panginoon. If we use this amount for our needs, we are robbing God and putting curse upon ourselves. Oh, mahirap. Ito yung ayaw na marinig ng marami. Robbing. Pag nanakaw. You're robbing God! Sabi, teka muna, bakit? Wala naman ako ninanakaw All my effort. Sabi niya, no? Pero itong tithe, this is tithe. So imagine mo kung ikaw ay magnanakaw sa Panginoon. Amen? Kasi po, itong tithe natin ay protection ng tao, sabi ng Biblia. Giving our tithe brings two benefits: protection from the cursed and opening the door to God's blessing. Amen. We must bring the whole tenth to the house of God or to the church where we are planted. Amen. So, yan, pag-pray talaga natin mabuti na tayo ay masunod dito. Masunod dito. Tapos yung offering to God's word. Yan. Iba yung offering ngayon, ha? Iba yung giving, iba yung tithing, iba yung offering. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 9, 6-7, no, alam kong madalas ninyong narinig ito, yung God loves a cheerful giver. yung generously, sabi ng Biblia. Each man should give what he decided in his heart to Amen. give,
not reluctantly or under compassion, for God's love, a cheerful giver. Amen. Yan, yung talagang hindi reluctant, hindi yung Oo. nangihinayang pa. Talagang all out ka pagka magbibigay. Di ba nasarap naman ang pakiramdam pagka ikaw ay magbibigay? Yes. Yes, amen. Di ba? Amen. Iba po. Subukan nyo yung pagbabalot ng regalo. Excited kang, madala yun eh. Excited ka para maibigay. Iba yung feeling, Pas. At hindi ka mawawalan talaga. Dahil wala pa ako nabalitaan na nagbigay ng buhay sa Panginoon. At lahat-lahat na nawalan. Napariwala. Nawalan. Amen. Kwento natin ng konti. Yung natatandaan nyo yung kwento ko nung nakaraan? Natatandaan nyo kung buwa? Marami po. Inisip ko pa Yung isang may-ari ng computer college, no? Yan. Kasi po, tuloy ko nung hinahangon na sila ng Panginoon, sabi, patawarin mo na. Sakit yun. Kasi, imagine mo from riches, tapos naranasan niya talagang halos parang mamalimos. Nawalan siya ng trabaho, hindi na siya nagtuturo sa college, tapos yung pamilya niya, Tinakwil siya. hindi naman, yung pamilya, talagang pamilya, Mm. namuhay, na parang talagang hirap na hirap. At nakatira pa sila noon, tumira pa sila, nawala yung mga bahay nila, nawala yung mga titulo nila, maging yung sasakyan nila, wala talaga, simot. Talagang sinimot ng Panginoon. Hindi mo sasabing ang Diablo gumawa nun eh. Ginamit yung kapatid, kayo gusto niyo bang may gamitin na kapatid sa inyo para mawalan lahat ng tinatangkilik nyo? Ang sakit nun. Pero ano sabi niya? Yes, opo Panginoon, pinatawad ko na po siya. Burahin ko na po. Nagkita sila. Nagkita sila sa loob ng church. At nakita niya, bigatin na yung yung kapatid na gumamit. At ito pa yung yung napakasaklap. Ni isang kusing na banggitin yung kanyang atraso, parang walang nangyari. So sige, lahat ng sakit talaga nandun sa kapatid, nasa kapatiran. Pero sabi ng kapatid, sige, pinatawad na ni Jacob. At namuhay na siya. Bahala ka ng Panginoon sa buhay ko. To make the long story short, ito na, yung business, yung building. Nagkaroon na siya ng building, pero wala pang gamit. At ang iniisip niya, makapagsimula lang siya ng kahit na isang floor lang. Nag-announce siya ng mga ilan siguro, mga announcement na sino man yung magkakitiwala sa kanya. Meron pa ng ginamit ang Diyos Amen. na isang pilantropo tumawag sa kanya na i-meet siya on that day. At yun nga, sabi ko nung nakaraan, hindi dumating ng oras. Nag-abang talaga siya, inabot siya ng fasting doon. Wala naman siyang pera eh. Inabot siya ng fasting, pauwi na siya, biglang pumarada yung sasakyan. At yun na, doon na nangyari lahat. Nabuo na yung buong college, pinagamit sa kanya ng Panginoon. Through that man, yung lahat ng equipments na kailangan niya. At lahat talaga, as in lahat. Amen. Hindi isang floor, kundi buong building. Wow. Imagine mo kung gaano kalaking pera yon. The next day, tatrabahuhin na ng taong ito yung lahat ng pinagamit sa kanya ng Panginoon.
That's why yung offering talagang napakahalaga yan. From the bottom of your heart. Yes. Ano naman po nangyari pastor sa kapatid niya? Naloko sa kanya. Teka lang. Kasi nakalagay po sa Bible sa akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Yeah. Hindi niya na pinakailaman yun. Hindi niya na pinakailaman. Talagang binura niya na sa isip niya. Another Forgiveness. story na yun. Ang mahalaga yung person, same person, yung kanya, sarili niya. Talagang dumaan sa hirap, pero salamat sa Diyos. Parang si Job, no? Si Job, talagang dumaan sa daga hanggang sa Zero. magkasakit pa siya. Pero nung i-raise up siya ng Diyos, aba, imagine mo yung kanyang katawan mas bumata pa. Wala siguro yung mga pekas niya, no? Malinis. Korean. Gugustuhin mo Gugustuhin mo na mangyari sa'yo. Kaya lang si Job yun kaya ni Job yun. Ikaw, kaya mo kaya? Yung gising mo ng umaga, may magbabalita sa'yo, oh, nasusunog yung palayan mo. Oh, yung anak mo, ganito, wala. Oh, yung, pati asawa. Iniwan dahil kay hindi na makatiis yung asawa sa hirap ni Job. Pero the rest, the next day of Job's life, pinalitan ng Panginoon. Pinalitan ng Panginoon. Okay, may tanong bang pumugulo sa isip natin? Ito na, malapit na tayo. Guidelines for, ito na, i-guide na tayo. Giving. Give with joy. Number 1. Talagang may galak ka sa puso mo magbigay. Hindi na pipilitan. Merong kwento. Yung isang church, no? Yung taga-hawak niya ng offering bag. Alam niyo kung sino? Yung bata. At yung batang ito, tatapat talaga sa'yo. Tatapat talaga. Iintayin niya talaga. Oh, hintayin niya. Where's your offering? Ganon siya. Oh. Di siyempre, yung kapatiran noon, sabi niya, hindi nahihiya eh. Naiinis. Ano tong batang ito? So all she have to do is hanapin yung asawa niya. Bigyan mo ako ng ano. May bigay ako. Nung una, sabi niya, parang naalibadbaran ako. Pero, tama. Yeah. Dapat joyful. Joyful giving. Give it with joy. Sabi niya. Talagang yung bukal sa loob, bukas na bukas. Yan yung pagbibigay. Pangalawa, give with faith. Yan. Hallelujah. Kasi yung joyfully mag-give ka. Tapos, Panginoon, wala na po ako Pero by faith, ibibigay ko po ito. Amen. Talagang i-offer natin. And give with the right motive. Yung Matthew 6:4. So that your giving may be secret, then your Father who says that what is done is secret will reward you. Hindi natin pinangalandakan. Ay, nagbigay ako Eto. Okay. So sabi niya, yan yung tatlong bagay na bago tayo magbigay. Kailangan yung saya na magbibigay ka. Pero okay na ba pag nagbigay ka, you are expecting, Lord, ito yung gusto kong mabalik? Yung hindi naman ganun. Wala namang sinabi rito Kasi yung iba, Lord, dapat May tatlong bagay, sabi ganyan. Give with joy, with faith, and with the right motive. O sa right motive, doon siguro. When you give to the Lord. Amen. Reward of giving, yan.
yung the rewards of giving, Proverbs 11:25, a generous man will prosper. Hallelujah! He will refreshes others, will himself to be refreshed. Yan. Isa pa yung Luke 6:38. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Yan. Amen. Ano pag nagbigay tayo? Give to the Lord. Yan. Ayun, salamat sa Diyos. Natapos natin. Application! Do you accept? Naku, ito na. May tanong na eh. Basta may tanong. Do you accept that you are the only a steward and God is the master and the owner? Amen. Ina-accept mo ba na ikaw daw ay tagapamahala? Lahat, tagapamahala ka lang. Okay? At ang master ay ang Diyos. Ang owner ng lahat. Lahat ay ang Diyos. Amen. Which are the 3 types of giving have you not done yet? Yan, may tanong dito. Ano bang sa 3 bagay na pinag-aralan, ano ba yung hindi mo nagawa? Okay. Yung joy, yung faith, and with the right motive. And then the last question, what are the reasons why some cannot give their tithe and offering? Maging ikaw, baka may dahilan, baka may ano pa, may Halinlangan. may mga alinlangan pa sa utak mo, o baka may hindi pa nabubuong tiwala dyan. So, kasi po yung pagbibigay talaga, no, pagbibigay is that is from your heart should supposed to be. From your heart. From the bottom of your heart. Yeah, from the bottom of your heart. No, giving time, masaya na lahat. Amen. Hindi yung giving time, naku, ito na naman. Di ba? Ang bira. Pagka may giving time na, excited na. Lahat eh talagang, kung meron kang dudukutin mo na. Giving time kasi. Amen. Hindi po yan mabigat sa taong nagbibigay. Hindi yan mabigat. Hindi yan, wala nang tanong-tanong dyan. All you have to do is just to obey the Lord. Amen? Amen. Tumayo po tayo lahat. Salamat po. Amen. Are you ready? Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat sa joyful heart na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Ito po sa masiglang puso, masiglang pagbibigay, Panginoon, Yes, amen. na natutunan namin na itinuro mo sa amin. Kasi ito nga po ay masunod namin, Panginoon. Yes, Lord. Na walang pag-aalinlangan, Panginoon, sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat. Yes, At kami, Panginoon, na mga naririto ay makakatiwala mo lamang sa lahat ng bagay na tinatamasa namin, Amen. Panginoon. Salamat po Diyos, maging good steward ang bawat isa sa amin. Yes, Lord. Habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Hallelujah. At ito po ang aming hiling, dalangin, pasalamat sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.